Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw ng Saturday, July 26, 2025. Bagyong Emong patuloy na humihina habang unti-unting lumalayo sa kalupaan. Pero habagat nagbabanta pa rin magpaulan sa bansa dahil sa isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa huling datos mula sa Pag-asa ngayong umaga, humina na ang Bagyong Emong at isa na lamang tropical depression. Ang sentro ng Tropical Depression Emong ay tinatayang nasa 500 kilometers northeast ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong north-northeast sa bilis na 45 kilometers per hour. Sa kabila ng paghina nito, nananatiling malawak ang epekto ng hangin ito na umaabot hanggang 350 kilometers mula sa gitna. Wala na pong nakataas na tropical cyclone wind signal ngayon. Sa kabila ng paghina ni Emong, patuloy pa rin ang banta ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat o southwest monsoon na hinihila ng iba't ibang sistema na umiiral sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa latest heavy rainfall outlook ng Pag-asa, ngayong araw ay inaasahan ang pag-ulan na aabot mula 50 hanggang 100 millimeters sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bukas, Sunday, July 27, asahan pa rin ang parehong dami ng ulan sa Zambales at Bataan. Sa araw naman ng Lunes, July 28, inaasahan ang ulan na parehong nasa pagitan ng 50 hanggang 100 millimeters sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Inaabisuhan ng mga residente lalo na sa mga bulubunduking lugar na mas mataas ang posibilidad ng pagbaha o landslide dahil mas malakas pa ang magiging ulan sa mga matataas na bahagi ng mga lalawigan. Dagdag pa rito, maaari ring lumala ang epekto ng ulan sa ilang lugar dahil sa mga naunang pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ayon sa Track and Intensity Outlook ng Pag-asa, inaasahan na magpapatuloy ang bilis ng pagkilos ni Emong pa north-northeast at tuluyan ng lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Dahil sa hindi ka nais-nais na kondisyon ng panahon sa paligid ng bagyo at sa mabilis nitong pagkilos, posible na itong tuluyang humina at maging isang remnant low sa loob ng susunod na 12 hours. Samantala, binabantayan din ng isa pang tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Krosa. Ito ay kumikilos pahilaga at mababa ang posibilidad na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, ayon sa datos, habang tumataas ang galaw ni Krosa, ay hinihila nito ang habagat na siyang patuloy na magdadala ng masamang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito, posibleng magtagal ang epekto ng habagat hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Hulyo. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmonitor at pag-antabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.